Hi guys, welcome back to my channel. Ang ituturo ko naman sa inyo ay ang MC28 filing ng Annex G. So, paano ba mag-file ng Annex G? Ito po, I'll give you the tutorial. So, i-search ang SEC registration number and then pag nakita mo yung SEC registration number, mag-apply for amendment ka. Click mo yung apply for amendment. And then mag-OTP yan sa lahat ng designated official emails nyo, alternate email, tsaka mobile number. So, iisang OTP lang yan ibibigay ni SEC. So, para makaproceed lang at ma-validate tong pag, pagpapalit na Annex G. So, ilagay mo dyan, then click validate. And then, kailangan yung names, authorized filer, email, at kung ano man yung mga kailangan mong i-update based dun sa Annex G mo, kailangan ilagay mo na lahat ng yung bago dun sa mga email addresses, alternate email addresses, official phone numbers, tsaka alternate phone numbers based dun sa exactly na nilagay mo sa Annex G mo. Then, pag nailagay mo na lahat, magkakaroon ng CAPTCHA yan and then ilagay mo lang yung CAPTCHA code and then pag na-complete mo na, click mo yung continue and verify contact details. And then, redirect ka dito sa um, primary email addresses o alternate email addresses tsaka sa official contact details, official mobile number pala, and then alternate no, mobile number. In this procedure, kailangan meron kang access sa lahat ng emails na pinrovide mo kasi iba't ibang OTP ang isa-send niyan sa'yo. So, start tayo ng pag-enter ng OTP based dun sa Annex G natin. So, ayan. Yan yung mga email addresses yan yung mga OTPs na nilagay sa primary email address ko based dun sa mga i-amend namin. Reminder lang pala din guys, make sure lang na yung Annex D nyo or Annex 2 for Delta ay approved na ni SEC. Kasi kung hindi pa niya approved yon, hindi ka makaka-proceed dito sa pag-annex G. So, better pag yung Annex D is to verify kung talagang na, na na approve na yung Annex D. So, this one, na-send ko na yung for this exercise yung Annex G, lahat ng mga OTPs na sinend na ilagay ko na. Kaya ito, magiging successful na ang Annex G natin. Ngayon, magpo-proceed tayo sa filing ng Annex G at saka SecCert on no intra-corporate dispute. So um on this type of of on this area, kailangan yung Annex G ay i-upload mo. So upload mo ang Annex G and then syempre ika-captcha mo yan. Then after mo i-captcha yan, kailangan kasi i-verify nila yan na hindi ka robot or something. So, ayan, i-upload mo yung Annex G muna. And then after that, certificate of no SecCert ka naman on no intra-corporate dispute. Ang purpose nito is para malaman na lahat ng
lahat ng directors ay approved yung pagpapalit mo ng MC28 details. So, ayan, i-click here mo na to complete your submission pag okay na lahat. Pag okay na lahat ng mga certificate of annex of no intracorporate dispute tsaka Annex G. Then, okay ka na. Thank you for using Memorandum of Requirements 28 Submission Portal. So, na-update mo na ang Annex G ng company nyo. May bonus lang ako dapat pang gawin para ma-follow up nyo yung Annex G nyo or yung approval ay mapabilis. Thank you. Stay tuned. May isa pa akong reminders. Guys, hindi na natapos sa pag-process ng MC28 yung sa SEC portal. This is the additional steps, again, based on my personal experience. Kailangan nating mag-follow up with our MC28 applications. So, there are two ways para mag-follow up ng MC28 applications. One is dun sa contact us ni SEC dito sa after sa taas ng bagong Pilipinas, contact us, and then hanapin yung under ng company registration and monitoring department, and then i-click tong follow up for MC28 applications, itong forms na to. And then, pag nakita mo na to, mariredirect ka dito sa follow-up form for MC28 applications. So, this one, kailangan mo lang i-fill out lahat. Sort of Google Forms lang to. And then, next mo. Ideally, ito yung mga importante dito ay yung reference number, yung MC28 dash kung magpa-follow up ka. Ito ay one way of following up SEC. And then the second way is punta ka ng e-secure account mo, and then from your e-secure account, hanapin mo yung parang iMessage na yung sa iMessage niya or sa open the ticket. Then ito, request for follow up MC28. Now, yan yung company names, SSC registration number, and principal address, ilalagay mo dun dyan. Again, yung ticket number generated, yung MC28, 12-digit or 14-digit. And lastly, pag hindi pa rin na a-approve yung MC28 nyo, pwede rin na mismong tumawag sa SEC hotline. So, there are three ways para mag-follow up. One is yung sa Google Forms sa contact us ni SEC, and then pangalawa is the iMessage, and then pangatlo yung contact number mismo or yung call center mismo ni SEC. I hope nakatulong and thank you for watching. See you on the next one. Bye!